So another day, another camp. We are going to somewhere. Hindi na kami nakapag-video kanina kasi gawa ng hinadali ko yung oras kasi medyo na late na rin kami ng alis. Kasi ang target alis namin talaga is 3 AM. Nakalis na kami ng magpo-4. Kaya hindi na ako nag-video. Dito na lang sa sasakyan ka ako mag-video habang nagda-drive. Kasi nahabol namin yung oras. Medyo malayo pupuntahan namin today. Kailangan mga bandang 6 nandun na kami sa mismong lugar or nandun na kami sa mismong area. Hindi ko muna sasabihin sa inyo sa kami pupunta. Pakita na lang namin sa inyo mamaya. So yun, nandito tayo sa 7-Eleven. Bibili tayo ng mga kulang. Hindi ko alam kung saan lugar to sa Zambales. Bilhin natin yung mga kulang natin, yung yellow at yung iba pang kailangan natin sa camping. So yun, bili tayo ng noodles. Galmasal muna rin tayo. Breakfast muna rin tayo. Hindi pa tayo nakapag-breakfast. Doon tayo ng noodles saka yellow. Jesse, kunin mo isa. Yung isang ano. Ayun, nandun. Sa gilid. Open mo. Magbe-breakfast tayo. Hello. Say hi to my vlog daw, baby. Say hi daw. Hi guys. Sabi mo, hi guys. Lakas mo. Hi guys. Guys. Hi guys. So yun, nakapag-breakfast na kami. And isang bebeng ko, nagbe-breakfast kami dito sa 7-Eleven. So, mga 1 hour na lang mahigit ang biyahe namin going to Municipal of Masinloc. So yun, nandito na tayo sa tourism office sa Masinloc. Nakakuha na tayo ng permit to enter dun sa Cotomines. So alam nyo na kung saan tayo pupunta, no? Cotomines tayo today. Last punta kasi namin dito, hindi kami nakapasok kasi nga gawa nung may bagyo. Yung last video ko, yung all boys kami, hindi kami nakapasok kasi may bagyo nun. So ngayon, trinay ulit namin. Kasama ko yung family ko, yung mag-ina ko, sila Eloy, sila Chelsea, sila Ellery. So ngayon nakakuha na tayo ng permit to enter sa Cotomines. So tara na, samahan nyo kami. Pakita namin sa inyo mamaya kung gaano kaganda sa Cotomines. So wala pa rin kami idea kung gaano kaganda sa Cotomines. Mamaya pa lang din namin masisilip kasi nga first time namin dito. Turn left on Zambales Highway. So yun, ang problema na lang namin, nakakuha na kami ng permit Ang problema na lang namin is yelo. Hanggang ngayon wala kaming mabili ng yelo. Halos lahat ng daanan kung 7-Eleven, wala silang tindang yelo. So yun na lang problema natin. Dala-dala dyan ang biyahe natin. In 1.5 kilometers. So yun, nakabili na tayo ng yelo sa wakas. Ayan. Tapos na yung problema natin. Diretso na yung biyahe natin. Ito. Nakarga na rin natin yung yelo. So ano pang natin natin? Let's go to this adventure. Okay, fight! Hello, may vlog. Hi ka, hi. Happy. Alright. Si ate naman. Hello, ate. So excited naming masilip kung gaano kaganda dito sa Cotomines. Time check, 9:13 na. 9:13 in the morning. Kalalabas pa lang namin doon sa tourism office. Bali, papasok na tayo ng Cotomines. 1 hour and a half ang biyahe natin papuntang Cotomines. So medyo mahaba-haba. At pagkakaalam ko, business na napapanood namin is rough road yung 90% ng daan. So kaya natin to, magandang adventure to. So yun, nag-uumpisa na ang rough road. Ito na yung 90% na rough road, 90% ng patag. So pakita natin kung gaano ka rough road dito.
Yun, as you can see, ganito yung daan dito. Papunta ng Cotto Mines. Kaya doble ingat talaga, hindi pa pwedeng matulin. Lalo ko na kung di naman 4x4 yung dala mong sasakyan. Sobrang rough road dito, sobrang lalaki ng mga bato. Kaya hindi talaga advisable na magdadala ka ng mga sedan, Vios. Yan. Para aware na din yung mga pupunta or mga nagbabalak pumunta. Tapos yung sasakyan nila is Vios or sedan. Baka masira lang din yung pang-ilalim or magkaroon lang kayo ng aberya dito sa kalagitnaan ng biyahe nyo going to Cotto Mines. Almost 1 hour and a half tong ganitong daan. 90% ng daan ganito. Bali 10% lang yung madadaanan mong patag. Ito na ata yung 10% na patag na dadaanan natin based sa mga napapanood natin. So meron pa rin siyang patag. As you can see, ayan. So yun, nakita nyo naman, may nakapasok pa rin talaga na Vios or sedan. Talagang pagka gusto mong pumunta siguro dito sa lugar na to, yung risk, tatanggapin mo kung ano pwedeng mangyari dun sa sasakyan mo. It's either, yun nga, magkaroon ng aberya or baka mamaya masiraan, ganun. Kasi sobrang tataas nga ng bato. Pero ayun, as you can see, may nakita naman po kayong malabas-pasok na ganun sasakyan, yung Vios or sedan. Sabi ng tropa ko, pag nakakakinsing tuloy ka na daw, ibig sabihin malapit ka na sa campsite. Bakit parang nakaka-20 na ata kami? Wala pa kami sa campsite. Pero enjoy. Kahit medyo masakit na sa katawan. 2 hours na ata kami dito sa off-road. Ay nako. Time check tayo, 11:24 na. So pagdating namin doon, hindi na kami makakapagpahinga. Correct, luto na kagad ng kakainin for lunch. Then after namin mag-lunch, pahinga ng konti, ligo na. Enjoy na natin yung adventure, enjoy na natin yung spot, enjoy na natin yung nature. Pang 13 tuloy na ata ito. Wala pa rin kami sa campsite. Oh, 13 tuloy na to guys. Ayan oh. Wala pa rin kami sa campsite. Ay naku. Parang paulit-ulit lang yung daan no? Nakakaloko din eh. Feeling ko nga kanina nadaan na ako dito, eto na naman. Nagbaliktad kaya tayo ng damit. Parang naliligaw na ata tayo eh. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow.
So yun guys, time check tayo. Konting update na rin. 11:43 AM na. Nagkaroon na tayo ng signal. So may idea na tayo kung ilang minutes na lang papunta dun sa campsite. Medyo masakit na rin yung katawan ko. Almost 2 hours tayo dito sa off-road. So eto, 7 minutes na lang nasa campsite na tayo. Makakapagpahinga na tayo. Makakapag-enjoy with the nature. Ay, yun, samahan nyo pa rin kami hanggang huli. Thank you Lord, sobrang ganda dito. Ayan o, check nyo. So, yan na lang yung gas ko. Nakakalimutan ko magpagas. Ang problema, sa sobrang haba nung paglabas dito sa off-road na to, aabot kaya kami? O tuluyan na ako magiging lokal dito. Sure ball, lokal lang kalalabasan ko dito pagka hindi umabot yung gasolina ko. Ikaw, laki kami. Ikaw magtutulak ng sasakyan. Nakasama sa Ellery, imagine mo tinutulak ni Ellery yung sasakyan. Tutulak mo yung car pag walang gasolina. Ha? Pag walang gas, tulak mo. Say hi to my vlog. Hi, vlog. Hey vlog. John Carlos Jimenez po. John Carlos Jimenez. So ito na yung last checkpoint na dadaanan natin. I'm going to campsite. So finally, nandito na tayo sa campsite. Papasilip namin sa inyo mamaya kung ganong kaganda dito. Kasi based din sa mga nadaanan namin, sobrang ganda lalo ng ilog. Kulay blue. So wala pa akong idea kung gaano kaganda dito sa loob kasi nag-base lang ako doon sa nadaanan namin kanina na sobrang ganda siguro talaga dito. Yun. So pasilip natin sa inyo mamaya. Grabe. Namamangha ako sa nakikita ko. Marami na ako napuntahang campsite pero mukhang solid talaga dito guys. Eto na siya. Yan na siya. Guys. Ayan na. So nakikita ko na ang kapalaran namin dito pag naging lokal ako. So ayan. Ay papeles mi. Magandang hapon, sir. Opo, magandang hapon po. Sigit lang So check lang na. Apo. Yan, din kayo mag-ano. So nandito na tayo guys, finally. Pasilip ko sa inyo yung area or yung campsite na napuntahan natin. Cotto Mines Kids Pool. So ayan. Mamaya ikot ko kayo. po kayo. Thank you po. Wag pa naman. Apo. Thank you. Kahit saan na kami dito kuya, hanap na lang po kami ng pwesto. Opo. Apo. Kahit saan po kayo Apo. Saan ba malapit yung talunan? Yung sa talunan? Doon pa po, sir. Doon po. Kung lalakarin pa po yun, sir, no? Opo, malalakad doon. Pwede po naman po kayong dumiretso doon para makita niyo po yung tawiran. Pero pwede po meso ng camping doon. Ng... Pwede po doon sa kabila. Apo. Pwede po. Pwede po. Thank you po. Kuya, last question. Tawag dito kuya, yung 4x2 po ba nakakadaan doon sa kabila? Ay, pan na po, sir. Bali, hindi pa po nagagawa yung tawiran niya kasi gawa nung malakas na nung araw. Bagyo. Nasira, hindi pa nagagawa ng equipment. Okay po. So, Sige. maakyat. Okay Bali, po. yung mga ganito po, dyan lang po magpapark sa gilid. Okay. Sige po. Thank you po. Sige po. Nakikita ko doon sa social media na na pwedeng tumawid doon sa kabila, mas tahimik daw yung area. So, hindi pala tayo makakatawid doon. Kaya dito na lang tayo sa bungad. Check natin kung saan magandang spot. Wait lang, check lang, check. Bababa lang ako. So yun guys, we are here sa Cotto Mines. Finally nakarating tayo dito sa Cotto Mines. Sobrang ganda, solid talaga. Sulit yung biyahe natin ng 2 hours off-road, tapos yung papunta dun sa mismong tourism office ng 3 hours. 3 hours from Bulacan, nandito na tayo sa Cotto Mines.
So, ang target namin ngayon is makahanap ng magandang spot para mas masarap ang pahinga natin. Grabe! Ito dapat yung pupuntahan namin ng All Boys nung nakaraang vlog ko. Hindi natuloy gawa nung may bagyo. Pero ngayon, nandito na ako. Masishare ko na sa inyo kung gaano kaganda dito, guys. So, ayun yung sasakyan natin. Hanap lang tayo ng magandang pwesto para mas makapagpahinga tayo ng maayos. So, bawal tayong tumawid dun sa kabila according dun sa last gate na napasukan natin. Nagtanong kasi tayo sa kanila kung pwedeng tumawid sa kabila para mas maganda yung area na pwestuhan natin. So, sad to say, bawal daw kasi nasira daw yung daan gawa nung nakaraang bagyo. So, dito hanap na lang tayo dito sa part na to nung maganda-gandang pwesto. So, sa tingin ko, dito yung pinakamagandang pwesto na nakikita ko. Yan. Pagbaba mo, andyan na yung liguan para sa mga bata. Kaso, ang problema ko dito is yung medyo mataas yung pagbaba. Yan. Yun lang yung problema ko dito. So, titingin muna ako dun sa ibang part. Pero ang kagandahan kasi dito, pag nagpalipad ako ng drone mamaya, open area siya, kitang-kita yung ano natin, setup natin. So sa tingin ko, dito na yung maganda, or yung the best spot. Ano sa tingin niya? What do you think, guys? Naiihi na nga pala yung ano, yung misis ko. So wait lang, check pa tayo ng area dito. Dito naman medyo mainit. So yun ang nakikita ko talagang magandang pwesto. So dito wala na. Wala nang pwesto dito. Tatawid ka na dun sa kabila para makapunta ka. Kaso hindi nga tayo makakapunta at sira yung daan. Going to another side. Ayun o. Doon sila tumatawid o. Sayang, pero dito lang tayo pwesto. Doon sa nakita ko. Baka maunahan pa tayo. Okay na tayo doon. Malilim din doon. All goods. So, parang mag-extend talaga tayo. Sayang yung punta kung talagang 2 days lang. So, yun. Nakakita na ako ng magandang spot. Tara. Ito lang yung nakita kong magandang spot, mi. Tong side na to kasi doon wala na. Ito, tong side na to, yung nakita ko na to, ang okay dito, pagbaba mo, ilog na. Pwede nang maligo. Ang problema lang is medyo mataas ng konti. Ngayon, kung magpapalipad tayo ng drone dyan or magpapaikot tayo ng drone dyan, napakaganda niya kasi open area siya. So silipin natin, guys. Solid! So ayan, simulan natin mag-setup ng ating owning tsaka yung rooftop tent natin. So mag-start na tayo para makapagpahinga na rin tayo. So yun guys, kahit pa paano nagkaroon na tayo ng first move sa setup natin para makapagluto lang tayo ng pagkain. Ayan. Ayusin pa namin ibang gamit mamaya. Marami pa kaming gamit na naiwan doon sa sasakyan. Mamaya pa natin ilalabas. Kailangan lang muna is makakain tayo ng lunch kasi may mga kasama tayong bata. Wala tayong baon na pambansang ulam na adobo. So kaya kailangan makapagluto agad tayo para may makain yung mga bata. Ayan, cooking na po si Mrs. Ang ulam natin ngayong lunch is ginataang ano ba yun, sugpo or hipon. Ito naman yung baby ko, walang ginawa kundi maligo na.
Ano yan? Digo ikaw? Say hi to my vlog daw. Say hi. Say hi to my vlog na lang. Say hi to my vlog. Hi! Hi vlog, sabi mo. Hi vlog! So yun, naglagay tayo ng CR dito kasi medyo malayo-layo yung CR. Para kung iihi tayo, hindi na tayo lalayo. Hindi na tayo pupunta doon kasi nandun pa yung CR. So yun, konting update lang muna tayo. Mamaya pakita natin yung full setup natin ngayon dito sa camping. Ang ganda rin dito guys, sulit, hindi talaga uubra yung 2 days lang. So pipilitin natin makapag-extend kahit na 1 day para kahit pa paano masulit natin yung lugar or yung spot. Marami pa doon pwedeng puntahan. Mamaya pag nakapagpahinga tayo, nakakain tayo, sisilip tayo doon para makita natin yung spot doon sa loob na yun. So guys, still cooking pa rin kami. So magigisa na kami ngayon. Ayan, ginataang sugpo ang ulam natin. Ayan, gisa mo tayo ng luya. Luya, then bawang, siyempre. So 2 PM na. Kaya gutom na tayo. Bukod sa wala pa tayong tulog, gutom na tayo. Pero worth it naman yung napuntahan natin. Sobrang ganda. Quality. Ayan o. Agandahan ng napwestuhan namin, ayan lang yung liguan. Kitang-kita namin yung mga bata. Kumbaga nababantayan ng mata namin kasi nandyan lang sila sa harap namin. So safe kami dito. Maganda pa yung napwestuhan natin. So mabalik tayo sa isa niluluto ni Mrs. Talagyan natin yung sugpo. Sarap niya, nalalaki oh. Yung mga tiga sa amin, ginawa ng libangan yung pag-aalok sa akin ng sugpo dun sa bahay. Halos araw-araw may nag-aalok sa akin ng hipon. Siyempre binibili ko naman kasi mura rin. Hindi rin ganong kamahalan pagka yung mabibili mo sa mga naglalako. Okay, maglalagay na tayo ng seasoning. So time check 3 PM na ng hapon kaya medyo hilo-hilo na rin sa gutom. So magpe-pray muna tayo bago kumain. Pasasalamat sa blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. So yun guys, konting update lang tayo. Hindi na tayo matutulog, hindi na tayo magpapahinga. Isang pahinga na lang tayo mamaya para bukas enjoy ulit. So ang gagawin natin ngayon is mag-swimming na tayo tulad nila. Hi Chelsea! So papakita ko muna sa inyo kung ano yung setup natin dito ngayon sa campsite. Yan. Ayun yung rooftop tent natin. Grabe pinagdaanan nung sasakyan natin, no? Puro putek. So eto naman yung simpleng lamesa natin, then upuan, tsaka eto container. So dito yung kitchen natin, dito yung lutuan. Ito yung mga patis, toyo, suka, bawang, kalan, yung mga stocks natin na pagkain dito. Cooler. Then naglagay din tayo ng CR. Ayan. So ayan, overall na setup natin for today's camping. Simple lang pero rock. Enjoy. This is as good a day as any to
to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Ang lamig! Tama sa ilong. Pointed. Pointed nose. Di ko pa sanay gamitin eh. Nalunod nga ako. Hello guys! Nandito po tayo sa ilog. Nasi-swimming po kami. Tingnan mo lang po. Apakalinaw po guys. Hi, El. Look, look. Hey, El, are you swimming ikaw? Swimming ka? Look. What's your name? What's your name? Ang sabi mo? Ang sabi mo? Sapay. Ang sabi mo? Ang sabi mo? Ellery? Ha? Lalangay tayo. Hawakan ko lang. That's okay. Hawakan ko na lang na. Hanggang nagtan tayo sa bato na yan. Para hindi tayo matama sa ibang bato. Yung bato na yan. Kaya titingnan ko kung ano maano. Kaya titingnan ko yung maano, kung saan tayo maano. Doon tayo sa bato. Sa bato na yan. Kaya para hindi tayo matamaan sa mga ibang malalaking bato. Tara. Let's do this. Huh? Ay, wait lang guys. Tiyan muna natin yung drone. Right na daw. Elsie. Tara, swimming na tayo. Tapos magliliko na tayo pag natapatan na natin yung malaking bato. Hirap. 7-8 minutes na. So yun, since mag-extend tayo, kulang yung ano natin, kulang yung mga damit natin. Bibili tayo ng sabon, maglalaba tayo. Ay, hanggang dito, maglalaba pa rin. So hindi kasi namin talaga ina-expect na ganun kahaba yung biyahe. Ang nangyari, sobrang pagod. Kaya hindi kami makakauwi bukas. So mag-extend kami until Monday. Kailangan namin maglaban ng gamit namin kasi walang susuotin yung dalawang bata kasi kulang yung dalang gamit. Buti na lang may malapit dito na tindahan. Silan. May sabon po kayo? Panlaba? Panlaba? Opo. Sareta? Kahit yung ano po, yung powder po.
Bali, ano po? Dalawa po. Tsaka po toothpaste. Meron po yung toothpaste? Opo. Opo. Isa po. Ha? Ha? Tsaka po Mentos. Ilan? 5 pesos na po. 55. Hanggang ilang oras po yung nagtitinda? Hanggang mamaya pa. Mamaya. Hanggang mamaya pa naman pala po. Magkano po lahat? Nakabili na tayo ng sabon tsaka toothpaste. Aganda sa nabili nating sabon, pambabae. Kaya hindi tayo maglalaba. Ayan o, siya maglalaba. Ayan, maglaba ka na! Pambabae yan! Hindi pa lalaki yan! Asan? Ayan o, may blue. Ibig sabihin Ayan o, pink yan o. Pink. May blue, ibig sabihin tayong dalawa mula. Mink yan, mink! Mink! Ang dinner natin ngayon is shabu-shabu. Ayan po, guys. Yan. Sibuyas And garlic. Ayan guys, oh. ano yun? Ayan, chicken. Is beef. Beef pala. Kala ko chicken, ah. Yan, sarap nan. Sarap yung shabu-shabu na yan. Ayan natin ang Salt. Yun natin yung asin. Tapos imimix-mix natin. Sarap. Umpisa pa lang, masarap na amoy. Ito po sila Daddy, si Ellery, nanonood po siya. Ito si Mami. Mami, hello ka. Hi. Yung nagka-bonfire sila dun, no? Bonfire, oh. Ayun, ano po sila? Bonfire kasi lang sa sakyan. Punugin natin yan. Hindi tayo nakauwi. Yan o. Sarap na amoy. Sarap. Okay, guys, ayan. Lagyan natin ng tubig. Guys, po muna tayo. Si Mami, oh. Yan, Nor. So, tataiyak ko. Naririnig ko dyan. Nalagay na ni Mami ko yung noodles. Ayan po. Bang po na amoy. So, malapit na po matapos din po yung Mami ko. Ayan po, nilalagyan po ng Mami ko ng gulay. Ayan po. Ayan po, naglalagay pa po ang Mami ko ng gulay. Para maging healthy. Sarap po nan pag kinain mo na po. At yung noodles na nilagay ni Mami. After pakulaan, tapos na. Kakain na po tayo. Tapos po, nagkaroon ko po kasi kung magmo-movie kami. Magmo-movie po or hindi. Pupunta na po sa taas, doon po sa tent namin. Ayun, tulog na. Or magmo-movie pa. Ko po alam eh. Yan po si Ellery. Cute-cute niya po. Pag Ellery. Bye-bye. Time check, 7:35 p.m.
So, dinner time na kami. Nagluto nga pala si Mrs. ng shabu-shabu. Ayan, shabu-shabu. Saka, ang ulam namin ay yung natira kaninang gata. So, yan, kain na kami, guys. Ano ka? So, yun, guys. Kain muna kami. Then, konting chill, tulog na ulit. Kasi mahaba pa naman yung araw natin dito para mag-relax pa. Kaya, chill muna kami. After kumain, then tulog. Para maagang magising bukas. Alam niyo naman, pag nagka-camping tayo, morning person tayo. So, kain na kami, guys. Jelsie, are you happy? I just miss Chairo. Namimiss mo si Chaira. So, soon sana masama natin siya pagka medyo lumaki na siya, no? Kain po. Solid. Sarap. Maghahamok na lang ako, Mir. Nagdala naman akong hamok para maluwag kayo sa taas. Ano yung hamon? Duyan. Korean? Duyan. Korean. So yung guys, we are here pa rin sa campsite kaso naulan tayo. Medyo masama na yung panahon pero sana wag magdire-diretso to kasi sayang extend natin kung magdire-diretso to. Ang target kasi natin dito is yung ano doon, yung talunan doon, makapag-take tayo ng magandang picture. So umuulan, di tayo makakapag dive. Yun lang, sad to say. Ang oras na uwi natin bukas is 10 a.m. So, ang biyahe lang naman natin pa uwi, 3 hours plus 2 hours, 5 hours. Kung 10 a.m. tayo, by 5 p.m. nandun na tayo sa Bulacan. Oh. Diba? Baka mag-traffic. Para mag-traffic sa expressway tayo dadaan. Ba't ba gusto mo umuwi? Ang sarap-sarap dito. Tingnan mo naman yung view. Ayan o. Ganun gagawin natin mamaya, maliligo tayo sa ulan. Ang sarap maligo sa ulan, no? Dito tayo maliligo. So, kwento mo sa classmate mo na naligo ako sa ulan. Na-experience kong maligo sa ulan. Sa ilalim ng bundok. Na may ilog. Ako ba na-experience maligo ng ulan? Isang beses pa lang, di ba? Sa sementeryo pa. Ako. Sa sementeryo ka pa naligo. At least pag naligo ka dito, ayan, diyan ka maliligo. Ulan, no? Ikukwento mo sa mga friend mo na naligo ka ng ulan. Hindi sa sementeryo, sa ilog. Gusto mo umuwi? Tingnan mo nga, ang ganda, I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Well, I scratched in the dirt for a while. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home.
my claws and teeth. So I elbowed my way to a seat. There'd be no kind of peace like you beside me. No matter the rain, no matter. May tuturuan tayo mag-dive ngayon. May ano tayo ngayon, may estudyante tayo ngayon na tuturuan mag-dive. Tuturuan natin sa kanya kung paano mag-dive ng nakakakita ng mga isda sa ilalim. Dito kasi may makikita ng mga isda sa ilalim, ganyan kaliliit lang. So tuturuan natin to. Ayun, nagda-dive na siya, oh. Ayan, oh. Nagda-dive na. Divers yan? Divers yan? Yan, mo. Hilit. Patingin sa mata. Malinaw pa rin. Sige. Hindi yan, maganda dyan, no? Dyan maraming isda. Ito may malalaking isda dyan sa gilid. Diyan mo makikita sa gilid. Dyan, sa gilid dyan. Dito sa gabi dito. Dyan, mas malaki dyan ang isda dyan. Yon, lunch time na tayo. Galing tayo dun sa kabila. Dun sa may talunan. Tumalon tayo kanina. So nakapaligo na rin. Umuulan pa rin. Ganun pa rin yung panahon. Hindi nagbabago. Halos wala nang mga campers dito. Mga tatlo na lang. Tatlong team na lang siguro kami nandito. So ang ulam natin ngayon, yun pa rin, shabu-shabu. Kasi hindi natin niluto yung kagabi. Hindi natin niluto lahat para may lunch tayo. Sobra-sobra naman kasi yun. Sobrang dami din naman ang dala namin. Shabu-shabu. Pang 2 luto talaga. Saka yung natira nating hipon na may gata. Meron pa rin at makakain pa rin natin ngayon. Para yung dinner natin is yung dapat kaninang breakfast natin. Kasi ang kinain natin kanina is tinapay lang. So di na kami nagkanin. Ang gagawin namin, yung breakfast namin, magiging dinner na namin mamaya. Then kinabukasan, may tinapay pa rin naman kami. Yun na rin kakainin namin. Then pack up na, uwi na. Umulan man o umaraw, uwi na kami bukas. Chelsea, say hi to my vlog. Kain po, habi mo. Kain po tayo. Kain po tayo. Hello, Ray. Hello. Ano yan? Tang? Ano yan? Snake? Snake yan? Iniinit lang ni Mami yung ulam namin na natira kahapon. Ang ganda, oh. Ayun eh. Wow! The sexiest the woman in the world. So ito yung ulam namin, shabu-shabu. Wala kaming hilig sa shabu-shabu. Goods na goods. Hanggang tomorrow nandito tayo. So tara, kain tayo. In the name of the Father, at the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa pagkain na hinain niyo para sa amin ngayon. Lord, gabayan niyo po kami dito hanggang bukas. At sana gabayan niyo rin po yung mga taong makakaranas ng bagyo ngayon. Lord, ang hiling ko lang po sana ay hindi kami magkasakit or walang mangyari sa aming masama dito palagi. Lord, maraming salamat po. Thank you po. Amen. Okay guys. Nagkwentuhan tayo ngayon. Ano kasi, kahapon, nung umalis kami, niiyak ako na yung pagkagising ko yung 3 a.m. Kasi gusto kong sumama si Chaira pero bawal. Kasi baka mapagkasa naman siya sa kotse. Lalagay yung basket. Pero, saan siya matutulog? Ayun, that's the question.
Tapos iyak ako na iyak na. Gustong gusto kong kasama si Chairo. Tumitingin pa ako kay Chairo, yung lumabas na ako. Tapos yung natutulog ako, iniisip ko si Chairo, lahat. Iniisip ko si Chairo, ayun. Kahapon, iniisip ko pa rin si Chairo. Infinite ko siya na miss. Infinite ko siya na miss. At ngayon din, at nagpipilit na din akong umuwi. At si Ate Lia din kasi. Yun. Sa Monday kasi, doon na si Ate Lia. Sa Lia YT channel. Siya yun. Pinsan ko siya. Pupunta siya muna sa doon kasi mga anak mami niya. Pupunta siya muna doon. Nag-aalala ako kung saan siya muna. Pero buti lang sa hapon muna siya, sa hapon siya pupunta doon. Doon muna siya kala nanay Cheche ko, yung daddy yung mami ang daddy ko. Doon muna siya ng umaga. Kasi bukas, sa Monday, umaga kami uuwi. Mga 3 hours kami baka makauwi. At baka yung 5 kami makauwi. 5 o'clock. Kaya, buti ang hapon, pupunta dun si Ate Lia. Aalala pa rin ako si Chairo. Ngayon, pilit ako ng pilit na umuwi. Ganon. Kakain muna tayo. Order ko ngayon. Yan, tara. Kain tayo. Cookies. Rasa menta sushi. Coca-Cola. Sa ibang bansa to cookie. Ito mo lang. Dito nakabasa. Cookies rasa. Cookies. Rasa mentega susu. Buttermilk. Coca-Cola. May ibon dito. Coca-Cola. Different kinds of biscuit kaya ito. Ito guys. Ten minutes na. So yun, lumabas kami ni Jelsie para bumili sana ng itlog kasi sarado na yung tindahan dito sa may mismong campsite. So sabi din ng lokal is almost 20 minutes doon na nakaraan pataas sa bundok. So ayan, nasa kabundukan kami ngayon. Yan o. Yan, nasa kabundukan kami ngayon ni Jelsie. Kahanap sana kami bibili ng ulam. Ang problema, 20 minutes na lakatry namin. Trinay namin kung hanggang saan yung kakayanin namin. So hindi talaga kaya, sobrang layo pala. Tinek namin. So medyo din dito. Medyo hindi rin maganda yung pakiramdam ko. Kasi sa daan, yan, bundok, ayan. Wala ka makikita ang bahay as in. Kakabili ko sa guard, kaya tayo muna mag-guard doon. Ayan, kabundukan kami. Yan. Magpapabili na lang kami sa guard. Kami ang mag-guard. So medyo ako'y kinakabahan at hindi maganda yung pakiramdam ko dito sa labas. So kaya babalik na kami doon sa Pero ang ganda ng nature, no? Ang ganda yung gawan. Yes. Babalik na kami doon sa campsite. Medyo malayo-layo yung nakaraan, 20 minutes daw. Woo! Yung balahibo ko medyo tumatayo. Hindi maganda. Kaya balik tayo. Be safe. So, no? Hanggang ulo ko tumatayo. Balahibo ko.
Parang medyo sinikilabutan. Kaya balik na tayo dun sa campsite. Ano yung mga damit? Hindi yung bamboo. We'll see. Yun, this is our second night na. So, nagpe-prepare na ng dinner si Mrs. Kami na lang yung campers na natira dito. Sobrang dilim ng paligid. Pero kagandahan dito sa Coto Mines, may guard na na nandyan. If ever magkaroon ka ng concern, may guard tayo na tatakbuhan. Sobrang lakas pa rin ng ulan dito. So ako nagligpit na ako ng ibang gamit para kung sakali bukas umaraw, sana umaraw. Pag umaraw bukas, maliligo muna kami ng umaga. After namin maligo, tsaka kami direkta pack up na. Para mga after lunch, makaalis na kami dito sa campsite. Wala na rin kasi kaming kakainin. Ang nangyari kasi, yung breakfast namin kanina, naging dinner na namin ngayon. Kasi may tinapay naman kaming baon, may kape naman kami. Ayun, sapat sa mga bata yung tinapay. Kaya ayun, kahit pa paano nakalusot tayo sa sa pagkain. Yun, live update lang tayo. Medyo malakas yung hangin ngayon, pero wala nang ulan. Kaso nagising kami, yung owning namin tinatangay. Ayan. Kaya binaba namin lahat. 1 AM na. Hindi rin kami makatulog kasi nga parang kanina lumalakas yung hangin bago kami matulog. Kaya ngayon, eto nga, yung owning namin, tinatangay. Kaya binaba na namin lahat. Buti nga kamo kanina, nagliligpit na kami ng ibang gamit namin para bukas sisibat na lang din kami. Buti na lang wala rin ibang gamit na nakalagay doon at wala rin mababasa. Wala rin matatangay. So yun, lang namin to, ayusin lang namin para binabalak namin lumipat ng pwesto. Kasi nandito kami sa sa may tabi ng ilog para mas safe lang kami. Safe din yung mga bata. Ito ang tanggalin natin. Isa pa. Yo, good morning. Bali, pang third day na natin dito ngayon. Bali, Monday ngayon. So, sobrang daming nangyari kaninang madaling araw. Nakapag-vlog pa ako kaninang madaling araw kasi binabagyo kami. So, ang ginawa namin ni Mrs., bumaba kami para ayusin yung mga gamit namin. Then, sobrang nababasa na rin kasi ng ulan. Ngayon, pag-ayos namin ng mga gamit namin, pinasok namin yung ibang gamit namin. Ang nangyari pa sa amin kagabi, siguro mga 4 AM, kala ko tapos na yon. So meron pa pala, wala ng ulan, pero puro siya hangin. Sobrang lakas ng hangin, halos tangin yung mga gamit namin dito. Ang problema pa is sobrang dilim. Yung flashlight namin naglolobat din. So, ginawa namin, kung mapapansin nyo, wala na kami dun sa dating pwesto namin. Ayun yung dating pwesto namin. Yun yung dating pwesto namin. Ang ginawa ko kasi kagabi, mga 4 AM na yun. So, halos talagang wala kaming tulog dito. Ang ginawa ko is,
tiniklop ko na lahat ng aking owning, pati yung extension ng owning ko, lumipat kami dito sa side na to. Ayan. Lumipat kami sa side na yan. Para yung hangin, hindi tumama sa amin ng buo, matakpan ng mga bahay dito sa gilid. So yun, after nun, dun pa lang kami nakatulog ng maayos. So mga 4 AM na kami nakatulog ng misis. Ang dami lang ginawa namin kasi biglaan pack up kami sa spot namin. Grabe yung kaba ko kagabi kasi nung 3 AM nung nagbablog ako, sobrang dilim dito sa spot. Sobrang wala ka talagang makita asin kasi no electricity dito sa spot. Walang kuryente. Ang nangyayari, may naramdam kami ni Mrs. parehas na something. So, yun, pakiramdam lang naman yun. Wala naman kaming nakita, wala namang nagparamdam sa amin. Kumbaga, feeling lang namin is parang merong nagmamatyag sa amin na something, yun. Siyempre, feeling nga lang, wala naman din nakita. Pero bago kami mag-stay dito, tinanong ko muna yung guard dito kung kami lang ba magiging may iwan dito or kami lang ba yung tao dito. Sabi naman niya, meron daw guard dito kaya wag daw kami mag-alala. So yun yung kagandahan dito sa Cotto Mines na kahit papaano alam mong safe ka. Bukas lahat yung pandama ko kagabi. Lahat nararamdaman ko na eh. Ultimo yung maliit na pagaspas ng hangin nararamdaman ko sa sobrang kaba. So yun, sawa ng Diyos, safe naman tayo. Pero nung umaga pa lang, tinanong ko na yung bantay dito kung kami lang ba yung tao dito or kung kami lang ba yung maiiwan dito. Pero sabi niya, hindi, may guard naman daw dito kaya wag kami mag-alala. Siyempre, nung time na yun, kala namin talaga walang tao kasi halos patay na yung outpost nila sa gilid. So kala namin kami lang talaga. Yung kaba, yung takot, medyo, siyempre may kasama akong pamilya. Nasa lugar tayo na hindi naman tayo pamilyar kung ano yung meron dito. Nagulat ako nung may dumarating na isang tao. Tapos nag-flashlight siya. Nung nag-flashlight siya, dun lang ako napanatag na yun. May kasama talaga kami dito. Kasi iniisip ko na nung una, baka mamaya ako, yung guard din, dito lang yung bahay, umuwi din sa kanila. Kumbaga, pagka isa lang naman yung guess, bakit mag-stay ako doon? Yung ganun, di ba? Maisip mo yun, marami kang maiisip pagka nasa ganitong sitwasyon ka. So, nagulat ako, dumating siya, sabi niya, "Oy kuya, okay lang ba kayo dyan? Gusto niyo lumipat kayo doon sa bahay?" Kasi may bahay dito, ayan, pinalilipat niya kami dito. Yun ang kagandahan dito sa Cotto Mines, na nung dumating siya, doon ko na feel talaga na safe kami dito kasi may kasama kami. Safe kami dito na kasi may guard dito. Super recommended tong Cotto Mines. Promise mga sir, punta kayo dito. Sobrang solid. Kung gusto niyo mapagsolo, minsan punta kayo dito ng weekdays dito kasi pag weekdays walang ganong tao. Katulad niya, walang tao, kami na lang nandito. Monday ngayon ha. Ayan. So kami prepare lang kami ng breakfast, tapos ligo konti, then pack up na kami. Uwi na kami. So yun, breakfast tayo. Kung ano lang natira naming ulam kagabi, yun lang din yung kinakain namin ngayon. Kasi wala na kaming nabili ng pagkain o wala na kaming nabili ng breakfast kagabi. Buti na lang may tinapay tayo. Kaya may natira pa tayong sausage, tsaka yung ano tawag dito, Mi? Chicken nuggets. Ito yung mga bata. Thank you Lord, safe kami. Maraming salamat po. Gabayan niyo kami sa pag-uwi namin. Thank you po. Yan, mag-aayos lang kami ng mga gamit. Yung mga ibang ligpitan, nililigpit na namin. Pati itong RTT natin, nililigpit na natin. Pero plano namin is maliligo muna kami. Kukuha muna kami doon ng mga clips. Mag-shoot po na kami doon sa may talunan. So, ngayon maganda kasi yung panahon. Kaya makikita natin yung ganda ng spot. So, yun naman talaga yung purpose talaga natin. Kung bakit din tayo nag-extend. Makuha na yung mga spot doon sa Migawi doon, sa Mitalunan. So, magliligpit muna tayo para mamaya, after namin maligo, then bihes, sibat na kami. So, yun guys, dapat maliligo tayo dito sa, sa Talunan. Ayan. Sabi nung lifeguard dito is, di daw pwedeng maligo kasi sobrang lakas daw nung alon. Ayun o. Doble dun sa kahapon. So, no choice talaga tayo. Hindi tayo makaka-experience dito. Siguro next time na lang natin ma-experience to. Ang
mag-swimming dito sa may malalim. Hindi tayo makakapag-dive kasi kahapon nag-dive tayo, nagkaroon din ng problema, nalaglag yung bracelet ko. So nag-focus kami para mahanap yung bracelet ko. So ang mangyayari ngayon, magpi-picture taking lang, magbi-video lang, then ligo sa kabilang pool. Sabay sibat na kami. Solid dito guys, oh. I packed up my truck, said goodbye to my phone, left a gone camping sign, now on my own. No meetings, no emails, no boss breathing down, just me and the pine trees, far from the town. I'm gone camping and the world can wait. Got a campfire burning and a full dinner plate. The bugs may be biting, the nights might be cold, but this life in the woods is more pure than gold. I traded my Wi-Fi for clear mountain streams. My calendar's now full of blue sky dreams. No traffic, no deadlines, no alarm clocks ring. Just a harmonica and a sleeping bag swing. I'm gone camping and the world can wait. Got a campfire burning and a full dinner plate. The stars keep me company, the moon lights my way. This tent of mine, I could live every day. Nagawa ko na yun. So yun guys, life update lang ulit tayo. Pauwi na kami from Cotton Mines sa campsite. So bali time check 2:29 PM na. Nandito na kami ulit sa off-road. So ayun guys, kita-kit sa GC Motor Parts ha. Lagi kaming open mga sir, baka kailangan nyo ng mga pyesa or accessories sa mga motor nyo. Available sa GC Motor Parts natin. Yan si Monkey! Ayun o! Ayun o! Ayun ako nakabili. Ayun o Monkey o! Dalawa! Wala na. Ayun o. Ayun o, dalawa o. Monkey o. Ayun o. Monkey. Ayun o, ayun yung isa o. Dami rin palang kauri ko dito. Akala ko kapatid ko yung nagdaan, Monkey ko eh. Monkey kasi eh. Singing a song and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself, and she's been living on the highest shelf. To the dark side, I wanna be your left hand man. I love
to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide.